Magandang hapon mga idol. Hindi ko inaasahan, no? Hinabol tayo ng ating kaibigan. Nangunguha tayo ng gulay dito. Ngunit mayroon pa rin po siyang ipapaabot sa atin. Akala ko nakaligtas na tayo sa masamang impormasyon ngayong araw na to. Araw ng Biyernes, kaibigan. Diyos, kung may nakita si kaibigan mga idol na magbibigay po ng masamang panahon dito sa atin. Itong sign na nagaganap po dito sa atin, nakaranas tayo ng matinding init. El Nino po ang Mindanao, kaya ito po, pakinggan nyo. Oh, nako. Sarangani mga idol, nakitaan pa rin ng ating kaibigan na magkakaroon pa rin ng lindol sa taong ito. Mga idol, tandaan natin, hindi natin alam kung kailan magaganap. Bukas, mamayang gabi, lagi po tayong manalangin. Hindi po tayo pwedeng kampante. Kailangan po natin mapagmasid tayo sa panahon. Ipinapaabot ng ating kaibigan itong nangyayari na init dito sa Mindanao. Delikado tayo sa pagyanig ng lindol. Yun. Walang paggalaw sa lupa, pero ang kalabalak ni kaibigan mga idol, ang pinag-alalahan ng ating kaibigan, itong init dito. Tingnan po ninyo mga idol, grabe po. Alas 5:30 na ng hapon. Ito po ang nakita ng ating kaibigan ngayon, na maganda tayo dahil nakita nila na ang Mindanao, banta tayo ngayon ng lindol dahil sa sobrang init ng panahon. At doon sa Luzon, nagpapatuloy po ang pag-ulan. Oo mga kaibigan, hindi ko inaasahan. Okay lang po. At least mayroon tayong inihatid po ngayon sa mga makapanood sa atin. Na kailangan talaga natin mag-ingat lagi. No? Kung may mga bitakman ang mga tinitirhan po ninyo ngayon na mga lugar dahil sa pagyanig noon, huwag lang kayo magkampante. Mas maganda lumikas tayo sa mga delikadong lugar. Oo, kasi delikado mga idol hinulaan ng ating kaibigan mga idol na kapag nagkakaroon uli ng malakas na lindol, posibleng mayroon pong hihigupin ng mga bahay. Nako, ito po ang hindi magandang balita. Bakit po? Grabe mga idol. Pati si kaibigan kinakabahan sa mangyayari sa Mindanao. Grabe talaga ang nakita nilang malaking napakalawak po na bangin sa ilalim ng lupa. Sa Mindanao po ito nakalagay. Mga idol, hindi po natin masabi na doon sa Sarangani, hindi din po natin alam. Baka mayroon din po dito sa banda sa amin, no? Dahil itong nakita ng ating kaibigan, laborit na lang ni mga idol, kay para ni sa Mindanao dyan. Ingat lang, yung mga malapit lang talaga sa dagat ang posibleng magkakaroon dito ng paghigop sa bahay. Grabe kaibigan. Guys, paalala, no? May nakita pa si kaibigan dito na posibleng mayroon mga bahay na lalamunin sa ilalim ng lupa. Dahil mayroon pong nakita si kaibigan na napakalawak na hukay sa ilalim. Ito po ang daanan ng fault line mga idol. Fault line, Hindi daw natin alam baka mayroon din po dito sa mga kabundukan, di ba? Hindi natin alam mga idol. Dahil walang ibang makapagbigay sa atin ng protection, ang Panginoon lang. Tandaan ninyo mga idol, itong ipinapaabot ng ating kaibigan, nababahala sila. Kaibigan, tama. Naalala po niyo sa Cebu, mayroon din po mga sinkhole nangyari, no? Basta yung mga malapit sa dagat mga idol, babala ni kaibigan. Ingat kayo.
kung malapit talaga kayo sa baybayin, mas maganda umatras-atras lang muna kayo ng konti. Sige, salamat. Yun lang mga idol, si kaibigan umalis na. At sana po, no, uwi na lang tayo mga idol. Wala na mas kaibigan. Basta yun lang po ang aking ipinapaabot sa inyo, na mag-ingat tayo ngayon sa impormasyon na nakakalap ng ating kaibigan na hagbong na. Dahil si kaibigan nag-alala sa nakita nila ngayon, talagang magkakaroon pa rin tayo ng matinding paggalaw sa lupa. Wala talagang maganda ngayon mga idol. Puro na lang problema ang sinasapit natin. Grabe na po talaga ang mundo natin mga idol. Malapit na siguro wakasan tao dahil sa kasalanan na nangyayari na ginagawa natin. Kasi kahit ano pang mga pagsubok na dumaan sa atin, hindi pa rin nila na-appreciate na itong mga babala ay dapat isusuko po natin ang ating mga kasalanan. Sa bagay, tao lang tayo, pero pwede naman tayo na gumawa ng kasalanan na hindi po mabigat mga idol. Yun po ang totoo. Kaya maraming salamat mga idol. Hanggang dito na lang.